Para po sa devotion natin na patungkol po sa judgment, lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoon sa araw ng pag-uukom. Now, yung tanong po natin dito ay, how can you practically prepare for the day of judgment? Paano natin may ahanda yung ating mga sarili sa pagharap natin sa araw ng pag-uukom? Now, meron po akong 3 S dito na gustong i-share sa inyo. Pero bago po yan, habang minimeditate ko po itong devotion natin na ito kanina, binabantayan ko yung anak ko, nakikipagkwentuhan ako kahit baby pa lang siya, no? Kinakausap ko siya. Pumapasok talaga sa isip ko yung devotion na ito. So, naisip ko na yung parenting, yung pagpapalaki ng anak, no? Hindi yan short term. Ibig sabihin, usually kasi tayo mga tao, pag sinabing parenting o pag-aalaga at pagpapalaki ng anak, minsan ang iniisip lang natin mapagtapos ng pag-aaral eh. Yung preparation natin para sa ating mga anak, minsan hanggang panglupa lang eh. Gusto ko lumaki yung anak ko ng maayos, makapag-asawa someday, makapagpamilya, tapos meron siya maayos na pamilya. Minsan hanggang dun lang, minsan hanggang makapagtapos lang ng pag-aaral. Pero mga kapatid, biblically speaking, yung Christian perspective, yung biblical perspective, yung pagpapalaki ng anak, yung pagpe-prepare natin sa anak natin, dapat ang iniisip natin hanggang judgment day. Someday haharap yung anak mo sa ating Panginoon on the day of judgment. So, yung anak ko, iniisip ko kanina, habang tinitingnan ko, sabi ko, harap to sa judgment day eh. Kailangan dapat to ma-disciple. Dapat tong anak ko na to mapalaki ko ng tama, na may takot sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, kasi haharap to sa Diyos someday. So, yan po yung parenting, no? Yung preparation, yung pag-prepare natin sa mga anak natin, hindi lang pang college or para someday magpapamilya sila, magkaroon sila ng maayos na buhay. Ang thinking dapat natin hanggang araw ng paghuhukom sa pagharap nila sa Diyos. So, how can you practically prepare for the day of judgment? So, kasama na po yan, no? Parenting. Now, on top of that, let me share 3 S's. 3 S po. Number 1, serve God. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Ako po, yan yung pinaka-preparation ko, no? Sa pagharap sa Panginoon. Gusto ko magamit ko yung buhay ko sa paglilingkod sa Kanya. Pangalawa po, share the gospel. Hindi lang ako dapat yung makarinig ng ebanghelyo, kundi yung mga mahal ko sa buhay, mabahagian sila ng pag-ibig at biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, share the gospel. Sobrang malaki po yung impact sa akin itong quote na ito, no? From Eric Alexander. The real horror of being outside of Christ is that there is no shelter from the wrath of God. Yung galit at puot ng Diyos sa kasalanan, ibubuhos niya talaga yan sa ating mga tao. At ang makakasalo lang, ang makakapag-alis lang nung wrath na yun, nung puot ng Diyos sa atin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, horrifying, terrifying, yung ibuhos ng Diyos yung galit niya sa atin. Pero salamat kasi inako na ng Panginoong Jesucristo yung kaparasahan na dapat ay para sa atin. Siya na po yung shelter natin. Kumbaga, we are covered by the blood of Christ. Ganun po kahalaga yung ebanghelyo. That's why we have to share the gospel. And pangatlo po, stop cherishing our sins. Into po natin yung pag-aalaga natin sa ating mga kasalanan. Kasi mga kasalanan po talaga, marami dyan, masarap gawin. Maraming mga kasalanan na ayaw natin pero masarap, gusto natin ginagawa. Ayaw na gusto, no? Kagaya nga lang sabi ni Apostol Pablo, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. So, stop cherishing our sins. Instead, we have to start hating our sins. Yung Diyos po ay galit sa kasalanan. Sabi po dito sa verse na ito, no, sa verse 5 ng Romans chapter 2, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan. So marami pong tao sa mundo, iniipon nila yung galit ng Diyos
hanggang sa ibuhos sa kanila ng Diyos yung kanyang galit at puot sa kasalanan sa araw ng paghukom. So, mga kapatid, sa atin po mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, we stop cherishing our sins, we start hating our sins. Kung paano galit ang Diyos sa kasalanan, ay dapat nagagalit din tayo sa ating mga kasalanan. Pag galit ka sa kasalanan, ibig sabihin nun, ihinto mo na yung mga nakagawian natin na paggawa ng kasalanan. Now, hindi ko po ito sinasabi sa inyo para kayo lang yung gumawa nito. Ito po ay para sa akin din. Para sa ating lahat. We stop cherishing our sins and we start hating our sins. So I hope may natutunan po kayo sa devotion natin na ito at lahat po tayo ay makapaghanda, practically speaking, sa araw ng paghukom. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions. God bless you po.